Hello, love? Oh, saglit lang. Natrabaho pa ako eh. Oh, sige, ito na. Recording na kami. Okay, love you. Baby, give me the energy talk. Baby, give me the energy talk. So, what's up? KB Pamilya. Due to insistent public demand, nagkaroon po tayo ng pangalawang episode. Kala ko po, mag-iisa lang tayo. So, ngayon, tutuloy na po natin ang ating KV Pamilya Vlogs. And for this episode, for this segment, iimbitahin ko po ang isa sa aming mga bossing dito sa aming kumpanya, ang aming pong Vice President for Sales, at isa rin po siyang Rad Tech by profession before she joined our company. So, palakpakan po natin, Miss Allen Mika Disonglo. Good afternoon po. Have a seat po. Have a seat, ma'am. May bayad ba ako dito? Malalaman natin kay Boss yan, ma'am. Mamaya po. Ayun, ma'am. Medyo short notice doon. Di nakapaghanda si ma'am. Nakapamili lang ng damit kanina dyan sa may SM. Nakapag-hair and makeup na rin. Nakapag-plancha din ng buhok. So, as committed nga po natin sa ating pong mga fans, and we're very glad to inform you na dagdagan po ng 2 subscriber kami. So, wala nang first episode. So, keep it coming, guys. Keep it coming. Ito pong episode na to, bibigyan po natin ng overview ang ating mga fans, kung ano po ba yung insights naman ng ating Vice President, ng ating napakaganda at napakabutihing Vice President, Miss Mika. Grabe siya. So, Anong gusto mo, Sir Dave? syempre, sabi ko nga, yung boss natin nung nakarang episode, magbibigay ng bonus. Ito, 14th, 15th month, ibibigay. So, madam, bigyan mo nga ng konting insight yung ating mga fans. Paano ka ba nag-start dito sa KVP? Di ba dati Rad Tech by profession ka? Anong naging reason mo in joining this company? Well, it started when my brother, our president, told me na samahan ko siya dito sa KVP. And gawin niya akong sales manager. So, to be honest, I doubted myself kasi first, I never imagined myself na nagbebenta kasi wala siya sa forte ko. And of course, wala siya sa personality ko eh, na, alam mo na, sales, that may PR ka, hindi ka mahiyain. So, although maingay ako, charot. Yun, second, I'm a licensed Rad Tech by profession. So, I work in a hospital. I worked there for 3 years. 3 years? Yes. Yun, I thought about it and sabi ko, why not give it a try? Sabi ko, kasi related naman yung profession ko sa binibenta ng KVP. So yun, I resigned from my previous work as early as possible. Tapos nag-start ako dito sa KVP year 2017. 2017? As a sales manager. Parang high school pa lang ako nung panahon na yun, ma'am. Pero 2017, sales manager ka. And I think she proves that she's more than capable of handling this company because, tanyo naman po, way back 2017 and 2024, she's already vice president of this company, of course, with the support ng mga kapartner po niya, ng mga kuya niya. So, and I believe, mukhang dito calling mo talaga. Kasi ako personally, di ba, alam mo naman, hindi naman talaga sales din ang background ko. Bata pa lang talaga ako, gusto ko talaga mag-artista. Kaya lang ayaw ng nanay ko. Baka doon pa masira ang parang private life na medyo private kaming pamilya talaga eh. So anyway, Ma'am Mika, I think she's more than enough. She's more than capable na i-handle tong business na to in terms of sales. From 2017, 2024, 7 years, ma'am. Ano ba yung mga insights or sabi natin most memorable experience mo in working here in the company? Most memorable, siguro yun yung time na nagsa-start pa lang ako, tapos mag-isa lang ako all throughout. Walang tumutulong. Syempre si kuya, nagsusupport siya, ganun. Pero, yung sabihin mo na nag-area, nag-detail ng mga hospitals, nagpe-present, nag-workout ng clients. So, ako lang, mag-isa lang ako. So, feeling ko yun yung nag-build sa akin and naging stepping stone ko. Bakit ako nandito ngayon? Pinatibay ng panahon, ang kasabihan nga. Nakita mo naman kung gaano nakikitang-kita. I can personally vouch kung gaano masasabi ko na ganun nakatibay si Ma'am Mika in terms of handling all the aspects of this business. So,
bilang Radtech by profession ka talaga before, ma'am, ano naman yung masasabi mo at may share mo sa mga siguro sa mga kabaro mo na kumbaga ano yung experiences mo na may relate mo from shifting from Radtech papunta sa sales? So is it easy? Is it anyway, ma'am, how can you describe your transition? Transition. First, well, actually, most people do realize that Radtechs are just doing X-ray procedures, specifically chest X-ray. Yun yung yun yung akala ng ibang tao, ibang profession, no? Chest X-ray lang ginagawa. But they without even knowing na most Radtechs focuses on radiologic physics. Tama. Specifically, the production of radiation, how radiation interacts in the human body, and the film, specifically X-ray, CT scan film. Yun, tapos, as a Radtech, we also learned about professional subjects, such as, radiation therapy, interventional radiology, nuclear medicine. So, yung mga subjects na yun, nasasabi kong difficult for me, kasi nag-focus yun sa it is used to detect cancers, so specifically tumors and stones in the organs of the human body. Ano lang yan parang, idea lang, para lang alam nila kung ano yung ginagawa ng background. So as I mentioned, so may malamang yung mga ibang viewers natin hindi pa masyadong familiar, but nandito po kami para bigyan kayo ng mga backgrounder, malaman niyo po yung mga technicalities at kung gaano kaimportante rather yung trabaho ng pagiging Radtech, and of course it translates yung trabaho ng pagbebenta namin at pagme-maintain ng mga makina ng imaging equipment. So yun, siguro one of the best experience I had in my entire life was during my internship days. Kasi doon, you're able to interact with your patients as well as to work with your senior Radtechs na professional na. Tapos, second was when I was working already sa hospital. Kasi doon mo na mafe-feel na, ay, Radtech na ako. Nagpapasyente na talaga ako, ganon. Nag-handle na ako ng mga machines like X-ray, CT scan, mammogram. Yun, mahirap na masaya siya. Masaya in a way na na-enjoy mo yung mga kasama mo. Dito rin sa atin, sa industry, sa sales industry. Masaya kasi syempre kung saan-saan ka pumupunta, kung sino-sinong people yung nami-meet mo. Yun, tapos mahirap kasi mahirap kung sa hospital ako nag-work, minsan mahirap siya in a way na yung hindi ka papasukan ng ka-endorse mo, hindi ka papasukan ng kasama mo, ganun. Either mag-straight duty ka or mag-solo ka sa duty, tapos ang toxic. Ganun. Siguro yung transition na masasabi ko is sa sales from hospital. Hindi naging madali for me kasi syempre medyo wala akong experience about sales. But one thing na nagpa-confidence sa akin is yung alam ko yung product na binebenta ko kasi related siya sa profession mo. And tatawag niya, magandang example ng beauty and brains. Kasi more of beauty lang wala kang masyadong brains. Si Mamika, beauty and brains yan. So, yun, nakita nyo kung gaano ka-importante yung nagiging role ng profession nila bilang professional Radtechs and profession namin bilang sa-service, nagbebenta ng mga makina. So, I hope you can, at this point in our vlogs, you can appreciate na po yung contribution ng aming kumpanya sa pag-maintain ng isang, shall I say, healthcare system dito sa ating pong bansa. So, ngayon ma'am, bilang nandito na tayo sa sales, ano ba siguro yung masasabi mo sa mga existing clients natin and sa mga future clients natin? Ano yung may-share mo sa kanila? Siguro, just keep on believing us. And trusting us, of course. And huwag kayong magsasawang sumuporta sa amin. Yo.
Kasi kami, susuportahan namin kayo hanggang dulo. Yung, Hanggang makakaya namin. Kahit di na namin kaya susuportahan pa rin. hindi po kami magsasawa sa inyo. Mm. Okay, kahit araw-araw, adobong ulam natin. Araw-araw po tayong kakain ng adobo. So yun, let's make it fast. Parang And sinabing may toyo ako. Sorry. wala naman po akong sinabing gano'n, Kasi ma'am. adobo yung So let's make it example. fast, ma'am. Sabi nga, fast. Kaya miss ano tayo, bigla fast talk tayo. O, isang fast talk, ma'am. CT scan MRI. CT scan. Darkroom CR system. CR system. Ano ba mga position? Ay, hindi ako pamilya sa position. Paharap, palikod. Yun, sa x-ray. Harap, palikod. AP. AP yung palikod. Ayun, AP yung paharap. paharap, Di ba? PA May yung natutunan palikod. kayo ngayon. AP, paharap, PA, Oo. palikod. Ano gusto mo, mamis? Paharap. Paharap. Ako rin, mas gusto ko yung paharap. Baka may mga minors pang nanonood dito. Anyway, I think this will be parang the end of this very short segment, this very short episode. This is episode 2. Tandaan niyo po, ng KVP Radiology Talks. And thank you again, Miss Thank Nika, you, Sir for Dave. giving your time sa pagbili ng bagong damit para sa episode na to. Pumasok ako dito. Kaya nga, kaya sana mag-subscribe, mag-like Kami kayo bayad para po. kawan nyo na po. Para makatatlo naman tayo. So anyway, thank you very much, ma'am. Thank you very much, guys. Thank Please you. like, subscribe, and share. Palagarin ko po ang KVP Radiology Talks sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Much love. Peace out. Peace you all. At ba? Pag pangit, huwag yun na i-upload